Isang bayang hindi kilala sa mapa, sa tabi ng karagatang kulay asul na tila langit na nahulog sa lupa, doon nakatira ang binatang si Elias. 22 taong gulang, sunog sa araw ang balat, at may mga matang palaging tila may malalim na iniisip. Isa siyang mangingisda, gaya ng kanyang ama at lolo bago siya. At kahit pa wala siyang ina, dahil namatay ito sa panganganak sa kanya, pinilit niyang tumayo sa sariling paa mula sa murang edad. Simpleng buhay ang meron si Elias. Bawat madaling araw, bago pa magbukang liwayway, inaayos na niya ang kanyang bangkang si Maria, isang luma ngunit matibay na bangka na minana pa niya sa kanyang ama. Sa maliit na bangkang iyon, buong araw siyang nangingisda upang may maipantawid buhay. Ngunit ang kanyang mundo ay hindi ganap na mapayapa. Sa bayang iyon, may mga taong naghahari-harian, mga pamilyang mayayaman na tila ba sila ang batas. Pinangungunahan sila ni Don Fausto, ang pinakamatandang anak ng kilalang angkang Gatchalian na nagmamay-ari ng lupaing sakop maging ang dalampasigan. Kasama ng kanyang dalawang anak na sina Miguel at Anton, si Don Fausto ay walang ibang inatupag kundi ang pagsamantala sa mga mahihirap na gaya ni Elias. "Hoy, Elias!" sigaw ni Miguel habang nakatayo sa harap ng palengke, suot ang puting kamiseta at may hawak na pamalo. "20 lang ang bayad namin sa isdang iyan. Kung ayaw mo, iwan mo." Napakagatlabi si Elias. Ang halaga ng isda ay hindi dapat bababa sa 50, ngunit kung tatanggihan niya ang alok, walang ibang bibili. Takot ang mga mamimili kay Miguel, kaya't kahit halata ang kabiguan sa kanyang muka, ibinenta ni Elias ang buong huli sa halagang 20 pesos. "Salamat sa pagsuko," ngisi ni Miguel sabay tapo ng barya sa paanan ni Elias. Hindi na kumibo si Elias. Dinampot niya ang barya at naglakad papalayo. Sa puso niya, kumukulo ang galit, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagkakait ng dignidad. Pagdating sa kanilang barong-barong sa gilid ng dalampasigan, nadatnan niya ang matandang si Mang Tasyo, ang dating kaibigan ng kanyang yumaong ama. "Elias, hanggang kailan ka magpapasakop sa mga Gatchalian?" tanong nito habang may nilulutong tuyong galunggong. "Wala po akong laban sa kanila, Mang Tasyo. Ako'y isang hamak lang. Hamakin mo ang sarili mo at iyan ang magiging tadhana mo. Pero tandaan mo ito, Elias. Ang dagat ay may mata. Ang karagatan ay may puso. Sa panahon ng matinding pang-aapi, ang dagat ang unang kakampi ng mga inaapi." Napaisip si Elias. Lumana ang mga kasabihang iyon, ngunit sa mga tulad niyang salat, madalas ay tanging pag-asa at kwento na lang ang natitira. Kinagabihan, sa gitna ng katahimikan ng baybayin, muling lumayag si Elias. Gabi na, ngunit kailangan niyang makahuli. Ang buwan ay bilog, ang tubig ay kalmado, at ang langit ay puno ng bituin. Sa gitna ng laot, nag-umpisa siyang ihagis ang lambat. Ngunit may kakaiba siyang napansin. Sa ilalim ng tubig, may aninong kumikislap. Akala niya ay isda, ngunit nang sumisid siya upang silipin, isang mapanuksong liwanag ang gumuhit sa ilalim ng dagat, parang buhok na pilak at mata na kumikislap ng bughaw. Dahan-dahan siyang lumutang pabalik sa bangka, hawak ang dibdib na kumakabog. "Anino lang yon? O baka, nililin lang ako ng dagat," bulong niya sa sarili. Pero sa likod ng bangka, unti-unting umahon ang isang nilalang na hindi tao, ngunit hindi rin ganap na halimaw. Makinis ang balat, kulay perlas, at ang buhok ay tila alon na pila. Sa kanyang likod ay may buntot ng isda na kumikintab sa liwanag ng buwan. Isa siyang sirena, at maganda siya, higit pa sa kahit anong babaeng nakita ni Elias. Ngumiti ang sirena, at ang tinig niya ay parang alon na banayad. "Hindi kita niloloko, Elias. Dumating na ang panahon ng pagbabago."
Hindi makagalaw si Elias. Nakatitig lamang siya sa nilalang sa kanyang harapan. Isang kagandahang hindi kayang ilarawan ng mga salita. Ang kanyang mga mata ay tila salamin ng dagat, malalim, misteryoso at mapanlikha. Ang kanyang buhok ay parang hibla ng pilak na humahalo sa hangin at ang kanyang tinig ay tila panaginip sa gitna ng gabing mapanglaw. "Huwag kang matakot, Elias," muli nitong sabi. "Ako'y si Amara, tagabantay ng karagatang ito mula pa noon. Matagal na kitang pinagmamasdan." "Paanong kilala mo ako?" tanong ni Elias. Bahagyang umatras ngunit hindi rin lubusang makalayo. Animoy hinihigop siya ng presensya ng sirena. "Naririnig ko ang hinaing ng puso mo gabi-gabi. Bawat patak ng luha mo sa dagat ay sinasalo ng tubig. Hindi mo lang alam, ang bawat sakit mo ay umuukit ng bakas sa alon." Napatingin si Elias sa paligid. Tahimik ang gabi, pero ang kanyang damdamin ay kumakabog. "Hindi ako naniniwala sa alamat, sa mga sirena, sa mga nilalang ng dagat," mahinang sabi niya. Bagaman hindi matatag ang pananalita. Ngumiti si Amara. "Hindi mo kailangang maniwala. Narito na ako." Ang tanong, handa ka na bang tanggapin ang tulong ng karagatan? Naguguluhan man, hindi napigilan ni Elias na itanong, "Tulong? Bakit mo ako tutulungan?" Muli, tinuro ni Amara ang malalayong ilaw sa pampang. Ang bahay ni na Don Fausto, ang mga pabrika, ang mga gusali na dati ipalaisdaan ng mga mangingisda. "Matagal na naming pinagmamasdan ang ginagawa ng mga gatsyalian. Hindi lamang tao ang nilulupig nila, pati ang dagat. Inaagaw nila ang likas na yaman, sinisira ang balanse, at ginagamit ang pangingisda para lamang sa sariling yaman. Pero wala naman akong laban sa kanila." "May laban ka, Elias, dahil ikaw ay may pusong dalisay. Iyan ang tanging kailangan." Lalong lumakas ang hampas ng alon sa paligid nila. Napatingala si Elias at nakita ang mga ibong dagat na umiikot sa himpapawid. Tila may napipintong kakaiba. Sa kanyang bangka, isang mahiwagang kabibe ang biglang lumutang sa tubig at bumangga sa gilid. "Iyan ang aking regalo sa iyo," sabi ni Amara. "Isang kabibe ng dagat lalim. Kung kailan mo nararamdaman ang pinakamatinding pangangailangan, buksan mo ito. Ngunit mag-ingat, dahil ang kapangyarihan nito ay hindi para sa pansariling layunin." Agad na hinawakan ni Elias ang kabibe. Mainit ito sa kanyang palad, taliwas sa lamig ng gabi. Napaisip siya, totoo ba ito? O isang panaginip? Ngunit, bakit ako? Marami pang tulad ko na nangangailangan. Lumapit si Amara. Halos magkadikit na ang kanilang mga muka. "Dahil ikaw lang ang hindi sumuko. Ikaw ang tanging naniniwala pa sa kabutihan, kahit ilang beses kang pinagkaitan." Isang iglap, tila ba lumubog si Amara pabalik sa dagat. Naglaho siyang parang bula, iniwan lamang ang mahikang kabibe sa bangka ni Elias. Tahimik na muli ang gabi, ngunit nag-iba na ang lahat. Kinabukasan, habang tinutuyo ni Elias ang kanyang lambat, dumating si Anton, ang anak ni Don Fausto, kasama ang 3 armadong tauhan. "Hoy Elias!" sigaw ni Anton. "Sa lupaang to, bawal ng mangisda ng walang bayad. Lahat ng bangka kailangan magbigay ng lingguhang renta. 20 pesos kada araw. Kung ayaw mo, ipapaaresto kita." Halos malaglag ang lambat ni Elias. "Pati ba naman ang karagatan, babayaran na nila?" "Hindi ito tama, Anton. Ang dagat ay hindi sa inyo. Ito ay sa lahat," sagot ni Elias, tinig na may tapang na hindi niya namamalayan. Lumapit si Anton at itinulak siya. "Lakas ng loob mo, ha? Isa kang hamak na mangingisda." Ngunit bago pa siya matumba, biglang umalimbukay ang tubig sa likod ng bangka.
Isang malakas na hampas ng alon ang tila'y bigla na lang bumalot sa paligid. Nabasa silang lahat. Pati ang mga baril ng mga tauhan ay nabasa. Nagkatinginan sila sa takot. Sa ilalim ng tubig, isang aninong may buntot ang bahagyang sumilip. Napalunok si Elias. Tahimik siyang sumulyap sa kanyang bulsa. Nandoon pa rin ang kabibe ni Amara. At sa pagkakataong ito, alam niya, hindi siya nag-iisa. Kinagabihan, habang nakaupo si Elias sa gilid ng kanyang kubo, pinagmamasdan niya ang kabibeng iniwan sa kanya ni Amara. Maliit lang ito, ngunit mabigat sa palad. Parang may itinatagong mundo sa loob. Hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat ng nangyari. Sa mga taon niyang nangingisda, wala siyang inakalang makikita ang isang sirena. At higit sa lahat, wala siyang inakalang may isang tulad ni Amara na nagmamalasakit sa kanya. Napabuntong hininga siya. Isang araw pa lang ang lumilipas, ngunit ramdam niyang magbabago na ang kanyang kapalaran. Biglang lumitaw si Mang Lando, isang matandang mangingisda na halos magkaedad na ng yumaong ama ni Elias. "Elias," tawag ng matanda. "Narinig ko ang ginawa mo kay Anton kanina." Napayuko si Elias. "Hindi ko sinasadya. Wala lang akong gustong bastusin. Gusto ko lang po tumindig para sa sarili ko." "Hindi mo kailangang humingi ng tawad," sabi ni Mang Lando sabay tapik sa balikat niya. "Matagal ko nang hinihintay na may isang tulad mo ang magsalita. Sobra na ang pang-aabuso ng pamilya Gatchalian." Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa unang pagkakataon, nakita ni Elias ang pagkislap ng pag-asa sa isang matanda. "Kung magpapatuloy ang lakas ng loob mo," dugtong pa ni Mang Lando, "handa kaming tumulong." "Handa?" Nagulat si Elias. Tumango si Mang Lando. "Hindi mo alam, pero marami sa mga mangingisda rito ang sawang-sawa na sa pagsasamantala. Hindi lang ikaw ang nabubuhay sa butil ng paghihirap. Ngunit lahat kami natutong manahimik, takot sa baril, sa impluensya, sa pagbagsak ng kabuhayan." Lumapit pa ang matanda. "Ngunit ngayon, may liwanag. Nasa iyo ang lakas ng loob. Sa iyo kami titindig." Natahimik si Elias. Napatingin siya sa kanyang mga palad, magaspang, puno ng kalyo, ngunit ngayon ay tila ba may kakayahang magbago ng takbo ng buhay ng buong baryo. Kinabukasan, nilapitan siya ng dalawa pang mangingisda, si Kaloy at si Berto. Tahimik lang sila noong una, ngunit dinalhan siya ng masarap na tinola at ilang kahoy na gamit sa pag-aayos ng bangka. "Pasensya na, Elias, kung hindi kami agad nakatulong noon," nahihiyang sabi ni Kaloy. "Pero nakita namin kung paano mo hinarap si Anton. Matapang ka. Mas matapang pa sa aming lahat." "Hindi ako matapang," sagot ni Elias. "Nagawa ko lang yon dahil may isang nilalangang nagpapaalala sa akin kung gaano kahalaga ang karagatan." Hindi na siya nagpaliwanag ng husto. Alam niyang hindi pa panahon para isiwalat si Amara. Sa ilalim ng karagatan, sa kailaliman ng dagat na hindi nararating ng tao, nakaupo si Amara sa isang malaking bato na naliligiran ng korales. Nakapaligid sa kanya ang mga sirena at sireno, bawat isa ay may taglay na hiwaga sa katawan. "Amara," sabi ng isa sa mga nakatatandang sireno, "sigurado ka ba sa ginawa mong pagpili? Hindi lahat ng tao ay karapat-dapat sa ating tulong." "Si Elias ay hindi gaya ng iba," sagot ni Amara. "Ang puso niya ay busilak, hindi siya sakim. Ang kanyang pangarap ay hindi para sa sarili, kundi para sa bayan." "Ngunit pinapakialaman mo na naman ang mga batas natin," wika ng isa pa. "Kung malalaman ng tagapangalaga ng tubig, baka mawalan ka ng karapatan sa kapangyarihan." "Kung ito ang magiging kabayaran ng pagtulong, handa akong tanggapin," matatag na sagot ni Amara. Tahimik ang lahat. Sa likod ng kanyang tinig, may damdaming bumubuo. Hindi lang pagkakaawa, hindi lang pagtingin. Isa itong damdamin na lumalalim sa bawat gabi ng pakikinig kay Elias.
Sa bawat pagdaing niya sa dagat, sa bawat panalangin niyang naririnig ng hangin. Isa itong pagmamahal. Samantala, si Don Fausto ay mainit ang ulo sa kanyang malaking mansyon sa tabing dagat. Walang kwenta si Anton. Sigaw niya sa kanyang mga tauhan. Isang mangingisda lang yon at pinapahiya niya tayo sa harap ng mga tao. Nakikita na po ng ibang mangingisda ang ginagawa ni Elias, sabi ng isa sa mga bodyguard. Nagkakaroon na ng pag-uusap sa palengke. Pati ang ibang barangay ay nagpapadala na ng tanong. Tumayo si Don Fausto, ang kanyang muka'y pulang-pula sa galit. Hindi ko pinatayo ang negosyong ito para patumbahin ng hampas lupang gaya ni Elias. Gumamit na tayo ng mas mabisang paraan. Anong ibig niyong sabihin, Don? Tanong ng tauhan. Panghaharas, takutin ang mga mangingisda, sunugin ang mga lambat nila, sirain ang mga bangka. At si Elias, iligpit na natin siya kung kinakailangan. Napasinghap ang mga tauhan. Walang nakakakontra kay Don Fausto. At sa gabing iyon, nagsimula ang isang maruming hakbang na magpapabago sa buhay ni Elias. Sa tabi ng kanyang kubo, habang natutulog si Elias, isang anino ang lumapit sa kanyang bangka. May dalang langis, may dalang apoy. Ngunit bago pa man may sagawa ang masamang plano, isang dambuhalang alon ang lumitaw mula sa karagatan at sinampal ang taong iyon papalayo, animoy itinapon ng tubig mismo ang kasamaan pabalik sa lupa. Sa kalayuan, sa ilalim ng liwanag ng buwan, muling lumitaw si Amara. Tahimik siyang nakatingin kay Elias habang bumabalik sa dagat ang mapayapang tubig. Hindi siya papayagang mapahamak. Kinabukasan, pagkagising ni Elias, napansin niyang basa ang paligid ng kanyang kubo. Ang lupa sa palibot ng bangka ay tila nilamukos ng nag-alborotong alon. Napakamot siya sa ulo, nagtataka. Parang may bagyong dumaan kagabi, pero tahimik naman ang langit. Nilapitan niya ang bangka. Wala itong sira, pero may mga bakas ng tsinelas sa buhangin. Tila may taong nagtangkang lapitan ito. Mabilis niyang sinuri ang paligid, ngunit wala siyang natagpuang anuman. Binaliwala na lang niya ito at nagsimulang maghanda ng lambat. Wala pa ring pumapasok sa isip niya na may nagtatangkang gumawa ng masama. Ngunit may mga matang lihim na nagmamasid sa kanya mula sa masukal na bahagi ng tabing dagat. Sa bahay ni Don Fausto, matindi ang galit ng matanda. "Paanong nabigo ang tauhan ko?" sigaw niya. "Isang bangka lang ang target pero hindi niya masunog." Nakita raw niya ang isang dambuhalang alon na bumalot sa kanya, Don. Sagot ng isa sa mga tauhan, nanginginig. Parang may halimaw sa dagat. "Kalokohan, mga duwag," sigaw muli ng Don. "Kung ayaw niyong kayong sunugin ko, bumalik kayo roon ngayong gabi. Gamitin niyo na ang dinamita." Nagtawanan ang kanyang mga bisitang politiko at negosyante. "Lumanay ang problema mong yan, Fausto," sabi ng isa. "Gamitin mo na lang ang koneksyon mo sa munisipyo. Ipademolish ang barong-barong ni Elias. Sabihing iligal." Ngumiti si Don Fausto. "Magandang ideya." Samantala, habang papalayo sa pampang si Elias, nakaramdam siya ng kakaibang katahimikan sa dagat. Wala ni isang bangkang kasama niya sa laot. Karaniwan ay may mga kasabay siyang mangingisda, ngunit tila lahat ay nawala. Paglayo niya sa gitna, bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog sa ilalim ng tubig. Isang mahaba, malambing na awitin. "Elias!" Napalingon siya. At sa kalmadong tubig, muling lumitaw si Amara. Napangiti si Elias, ngunit agad ding umusbong ang kaba sa kanyang dibdib. "Amara, totoo ba yung narinig ko kagabi? May gustong sunugin ang bangka ko?" Tumango si Amara. "May panganib sa paligid mo, Elias. Hindi mo pa alam kung gaano ka kaseryoso ang labanang pinapasok mo." "Bakit mo ako tinutulungan?" tanong ni Elias habang dumadampi ang alon sa kanyang bangka. "Wala akong naibibigay sa iyo.
Isa lang akong hamak na tao. Hindi agad sumagot si Amara. Sa halip, tiningnan niya si Elias, malalim at may lungkot. Dahil minsan, may isang tulad mo ring nilamon ng kasakiman ng tao at hindi ko nailigtas siya. Napayo ko si Elias. Ramdam niya ang bigat ng boses ni Amara. Tulungan mo akong itama ang maling paulit-ulit ginagawa ng mayayaman sa mga tulad mo, dagdag ni Amara. Ipaglaban mo ang dagat, ang karapatan mo, at ako. Ako ang magiging anino mong tagapagtanggol. Makalipas ang ilang araw, umabot sa tenga ni Elias ang balita mula sa barangay hall. Ililegal daw ang kanyang kubo at kailangang gibain. Hindi ito maaari, sigaw niya sa kapitan. Minana ko yon sa ama ko, doon kami namuhay. Ikinalulungkot ko, Elias, tugon ng kapitan, bagamat halatang may takot sa tono nito. Order galing sa munisipyo at may pirma ng gobernador. Si Don Fausto, bulalas ni Elias. Umalis siyang galit at pagbalik sa kubo, sinalubong siya ng isang malaking bulldozer sa tabi ng kanyang barong-barong. Kasama nito ang ilang tauhan na may bitbit na baril. Tumakbo siya. Walang hahawak sa bahay ko. Ngunit huli na. Sa isang iglap, bumagsak ang harapan ng kanyang kubo. Tumilapon ang ilang kasangkapan niya sa putikan. Isang pangarap na binuo sa hirap ang giniba sa isang kisap mata. Napaupo siya sa lupa, nagngingit-ngit. Wala na kayong awa, sigaw niya. Hindi niyo man lang ako binigyan ng pagkakataon. Ngunit walang sumagot. At bago pa siya lapitan ng mga armadong tauhan, umalon ng dagat ng napakalaki. Mas mataas pa sa bubong ng bahay ng kapitan. Mula sa gitna ng alon, lumabas si Amara na may hawak na tridentong kuminang sa liwanag ng araw. Napatigil ang lahat, pati ang bulldozer ay hindi makagalaw. Ang mga armadong lalaki ay isa-isang napaatras, habang si Elias ay nakatayo, gulat na gulat. Pagtangkang saktan si Elias ay katumbas ng pagtuligsa sa dagat. Boses ni Amara ay umalingaw-ngaw. Nanginig ang mga tao. Isa sa kanila ang napasigaw, sa sirena. Tumakbo ang iba. Nagsisigawan. Iniwan ang bulldozer. Iniwan ang armas. Tahimik ang paligid. Lumapit si Amara kay Elias. Hindi ka na nag-iisa, sabi niya. At hindi kita hahayaang pabagsakin ng kasakiman. Napaluha si Elias. Sa kauna-unahang pagkakataon, ramdam niyang may mas malakas pa sa yaman at politika. At iyon ay ang tunay na katarungan na nagmumula sa kalikasan mismo. Tahimik si Elias habang nakaupo sa gilid ng dalampasigan, pinagmamasdan ng gumuguhit na araw sa kanluran. Katatapos lang ng isang di malilimutang araw, giniba ang kanyang kubo, nilusob ng mga armado at saka niligtas ng nilalang na matagal niyang inakalang bahagi lang ng alamat. Si Amara, ang magandang sirena. Hindi siya makapaniwala. Lahat ng taong nanira sa kanya ay napaatras sa takot. Isa lang ang malinaw sa kanya ngayon. Hindi pangkaraniwan si Amara. At hindi na rin pangkaraniwan ang mundong ginagalawan niya. Lumapit sa kanya si Amara, marahang umaahon mula sa tubig, tila walang bakas ng pagod kahit buong araw siyang lumitaw sa harap ng mga tao. Elias, mahinahon niyang wika. Hindi naligtas ang buhay mo rito. Hindi titigil si Don Fausto hanggang hindi ka tuluyang nawawala. Hindi ko na nga alam kung saan ako pupunta, tugon ni Elias habang nakayuko. Wala na akong bahay. Wala na akong kabuhayan. Paano ako lalaban? May lugar sa ilalim ng dagat kung saan makakapagpahinga ang puso mong pagod, sabi ni Amara. Pansamantala. Pero kung pipiliin mong manatili sa mundo ng tao, kailangan mong matutong lumaban. Tumingin si Elias sa kanya. Anong ibig mong sabihin? May paraan para makalaban sa kapangyarihan ng tulad ni Don Fausto? Tumango si Amara, saka bumaling sa dagat. Ang dagat ay hindi lamang tahanan ng mga isda.
May mga lihim itong itinatago, mga sinaunang kapangyarihan at mga nilalang na handang tumulong sa mga may pusong dalisay. Nagtaka si Elias. Katulad mo? Napangiti si Amara. Ako lang ang isa sa mga tagapangalaga, pero may mas malalim pa. Dinala ni Amara si Elias sa ilalim ng dagat, hindi sa kailaliman ng karagatan kung saan hindi naabot ng liwanag, kundi sa isang kuweba sa gilid ng bangin sa ilalim ng tubig. Sa tulong ng mahiwagang awitin ni Amara, nakahinga si Elias ng parang karaniwang hangin kahit nasa ilalim sila ng dagat. Sa loob ng kuweba, napansin ni Elias ang mga palamuting gawa sa mga perlas at batong kulay lila. Sa gitna nito, may isang dambuhalang itim na kabibe na nakasara. Ano ito? Tanong ni Elias. Diyan nakatago ang perlas ng katarungan, isang sinaunang kayamanang binabantayan ng mga nilalang ng dagat, paliwanag ni Amara. Ayon sa kasaysayan, ang sinumang mapiling tagapagtaguyod nito ay bibigyan ng kakayahang makipaglaban gamit ang lakas ng tubig, lakas ng hangin, at kapangyarihan ng pagdinig sa panlilinlang. Nanlaki ang mata ni Elias. Ako? Hindi ko alam kung ikaw na ang itinalaga, pero kakaiba ka, Elias. Iba ang tibok ng puso mo. Hindi ka tulad ng ibang tao. Hindi mo gustong gumanti dahil sa galit, kundi dahil sa tama. Lumapit siya sa kabibe. Sa kanyang paglapit, unti-unting bumukas ang kabibe, naglalabas ng bughaw na liwanag. Napaatras si Amara. Hindi ito basta-basta nagbubukas. Lumapit si Elias. Habang nakatitig sa loob ng kabibe, nakita niya ang isang malakristal na perlas na umiinog sa sarili nitong liwanag. Hinawakan niya ito. Sa iglap na yon, parang may humigop sa kanyang diwa. Nakita niya ang mga alaala ng mga mangingisdang dinahas, mga batang ginutom at mga dagat na nilason ng mga kumpanya. Lumuhod si Elias, nanginginig, ngunit di niya binitawan ang perlas. Biglang lumitaw sa kanyang braso ang isang marka, hugis alon, na tila nililok sa kanyang balat. Umiilaw ito ng bughaw habang hawak pa rin niya ang perlas. Elias, bulong ni Amara. Ikaw na nga. Ikaw ang bagong tagapagdala ng katarungan ng dagat. Habang iyon ay nangyayari, sa mansyon ni Don Fausto ay may isa ng tauhang hindi nakatiis sa konsensya. Isa si Mang Nando, ang dating mangingisda na ngayoy alipin ng Don. Habang gabi, lihim siyang nagsulat ng liham at itinago ito sa loob ng sako ng bigas sa palengke. Umaasang makarating ito kay Elias. Ang liham ay nagsasaad ng lahat ng lihim, ang sabwatan ng mayor, ng munisipyo at ng Don upang bilhin ang buong baybayin, pati na ang planong ipasara ang dagat sa lahat ng maliliit na mangingisda. Kinabukasan, gumising si Elias sa dalampasigan, malakas, sariwa at may bagong lakas sa katawan. Naramdaman niyang may bago sa kanya. Mas matalas ang kanyang pakiramdam. Mas malinaw ang tunog ng alon. At kahit malayo pa, naririnig na niya ang usapan ng mga tao. At sa kanyang kamay, nandoon pa rin ang perlas ng katarungan, maliit na parang butil ng asin pero mabigat sa lakas. Sa kanyang puso, naglalagablab ang pagnanais, hindi na lang basta mabuhay, kundi ipaglaban ang karapatan ng kanyang mga kababayan. At sa di kalayuan, sa ilalim ng lilim ng isang punong mangga, nakatayo si Amara. Tahimik, ngunit may matamis na ngiti sa labi. Handa ka na, Elias, wika niya. Ang simula ng giyera ay ngayon pa lang. Sa unang pagkakataon, muling lumabas si Elias sa palengke matapos ang pagwasak sa kanyang tirahan. Hindi na siya ang dating binatang mangingisdang payuko-yuko at tahimik. Ngayon sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang bigat ng bagong responsibilidad, hindi na lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang mga kababayan. Bagaman simple pa rin ang kanyang suot, isang kupas na kamiseta
at pantalong binutas ng panahon. May kakaiba sa kanyang aura. Tahimik ang mga tao nang siya'y dumaan. Hindi nila maipaliwanag kung bakit, pero parang may kapangyarihan ang presensya ni Elias. Sa kanyang paglalakad, may isang matandang babae ang lumapit. "Elias, anak." Mahinang wika ng babae, si Lola Sinta, isang matandang mangingisdang babae na dating itinapon sa pier ng mga tauhan ni Don Fausto. "Buhay ka." "Buhay po ako, Lola. At hindi lang ako ang babangon. Babangon tayong lahat." Tugon ni Elias, sabay abot ng isa sa mga isdang huli niya sa dagat kagabi. Malalaki, malusog, at tila pinili ng dagat mismo para sa kanya. Habang unti-unting bumabalik si Elias sa eksena, hindi ito nakatakas sa mga mata ni Don Fausto. Mula sa loob ng kanyang mansyon, nanonood siya ng mga larawan mula sa CCTV na ikinalat niya sa palengke at baybayin. Bakit siya buhay? At bakit tila lalong lumakas? Galit na sigaw ni Don Fausto. Sumagot ang kanang kamay niya, si Ernesto. "Don, may bali-balita pong may kakaibang nilalang na tumulong sa kanya. Isa raw babae, galing sa dagat." "Babae sa dagat?" Umikot ang mata ng Don. "Sirena?" Tumawa siya, malamig. "Kung totoo yan, mas kailangan na natin siyang durugin. At kung may sirenang nakikialam, pagsisisihan niyang pinili niyang makialam sa tao." Kinagabihan, muling nakipagkita si Elias kay Amara sa dating lugar sa Batuhan. Hindi na siya natatakot ngayon. Gusto niyang matutunan ang lahat. "Anong susunod?" tanong niya. "Susubukan kanila, Elias. Hindi sila titigil hanggat hindi ka tuluyang nadudurog. Kailangan mong matuto kung paano gamitin ang ibinigay sa iyo." Mula sa kanyang palad, lumitaw ang manipis na alon ng tubig. Parang sumasayaw na ilog, sumusunod sa kanyang kalooban. Inikot niya ito, at sa utos ng isipan ay naging patalim, saka bumalik muli sa likidong anyo. "Hindi ka lang basta tagapagdala ng perlas," paliwanag ni Amara. "Ikaw ang magiging boses ng mga inaapi. Ngunit ang kapangyarihan mo ay kakambal ng sakripisyo." "Handa ako," sagot ni Elias, buo ang loob. "Kung gayon," sabi ni Amara, "oras na para dalhin ang apoy sa kanilang mata." Kinabukasan, si Elias ay nag-ikot sa mga baryo at isla na sinasakop ni Don Fausto. Bitbit niya ang liham ni Mang Nando na kanyang natanggap mula sa isang matandang tinderang palihim na inabot ito sa kanya. Nilalaman nito ang listahan ng mga opisyal, dokumento at mga lagda na nagpapatunay ng korupsyon sa gobyerno. Hindi siya tumigil. Mula sa bangkang pinahiram ni Amara, pumunta siya sa mga barangay, ipinamigay ang mga kopya ng liham at nilantad ang lahat. Nagsimulang mag-alboroto ang bayan. Sa loob lamang ng 2 araw, kumalat ang balita. Lalong nagalit ang taong bayan nang malaman nilang plano palang ipasara ang dagat sa lahat ng maliliit na mangingisda para gawin itong exclusive port ng Don para sa ilegal na kalakalan. Magsasaka, mangingisda, kabataan, pati mga kababaihan, lahat ay lumabas sa kalsada. Dala nila ang sigaw ng pagod at galit, at sa kanilang gitna, si Elias ang nangunguna. Sa kanyang paanan, umaalo ng tubig kahit tuyo ang lupa. Sa kanyang tinig, may lakas na nakakapukaw ng damdamin. "Panahon na," sigaw niya, "na tayo'y tumindig, hindi lang para sa ating hanapbuhay, kundi para sa karapatan nating mabuhay ng marangal." Habang masaya ang mga tao sa muling pagbabalik ni Elias at sa pag-asa na kanilang natatanaw, may isang nilalang sa ilalim ng dagat ang nagmamasid. Isang sirenong may baling balikat at makakapalang itim na kaliskis, si Ravuk, isang matandang tagapangalaga ng dagat na hindi sang-ayon sa pakikipag-ugnayan ng mga sirena sa mundo ng tao. "Amara," bulong ni Ravuk sa sarili habang pinagmamasdan ang alon sa ibabaw ng tubig. "Pinagbabawal ang ginawa mo, at sa huli, ang tubig ay sisingil sa kabayaran."
Matapos ang matapang na pag-aalsa ng mga mangingisda at mamamayan, biglang lumamig ang simoy ng hangin sa bayang iyon. Hindi karaniwang malamig, kundi tila may dalang balakid ang bawat ihip. Sa mga punong niyog sa baybayin, ang kanilang mga dahon ay nagsasalpukan sa isa't isa para bang binubulungan ng isa't isa ng masamang balita. Habang naglalakad si Elias pauwi mula sa isang pulong kasama ng mga pinuno ng baryo, napansin niyang tila may kakaiba sa alon ng dagat. Hindi ito naglalambing gaya ng dati. Para itong buhay na nilalang na may kinikimkim na galit. Kumukulog sa malayo kahit wala namang bagyo. Dumating si Amara sa gilid ng dagat. Hinipan ng hangin ang kanyang buhok, napilit niyang tinatakpan ng belo ng alon. Napansin ni Elias ang pag-aalala sa kanyang mga mata. "May dumarating," sabi ni Amara. "Sino?" "Ang mga tagapangalaga ng mas malalim na dagat, mga nilalang na hindi sang-ayon sa ating pagkakakilala. Si Rabuk, ang pinakamatandang sireno sa ilalim ng karagatan. Naniniwala siyang wala ng pag-asa ang sangkatauhan at ngayon nagdesisyon siyang puksain ang mga taong nakatira malapit sa dagat, kabilang ka roon." Kinagabihan, sa gitna ng katahimikan ng tulog ng mga tao, isang malakas na alon ang bumangga sa pampang. Sa gitna ng tubig, isang malaking anino ang sumulpot. Si Rabuk, dala ang kanyang baston na yari sa ngipin ng higanting pating at katawan na balot ng makakapal na itim na kaliskis. Sa paligid niya, sumulpot ang 3 dambuhalang nilalang mula sa kailaliman ng dagat, mga sirenong walang boses, ngunit may kakayahang manghigop ng kaluluwa ng mga natatakot. Tinatawag silang mga tagapawi. "Mga tao," tinig ni Rabuk na parang graba ang boses. "Kayong mga sakim, wasak na ang lupa, ngayon pati dagat ay gustong angkinin. Panahon na para linisin ang dalampasigan sa inyong lahi." Mabilis na gumalaw ang tubig. Nagsimulang bumaha sa mga lansangan. Ang mga bahay na nasa baybayin ay nilamon ng malalaking alon kahit walang ulan, kahit walang bagyo. Habang natutulog, nagising si Elias sa sigaw ng mga tao. Nagsitakbuhan ang mga bata, ang matatanda, habang inaalon ang kanilang mga tahanan. Tumakbo siya sa gitna ng palengke, basa at nanginginig. Nang tumingala siya sa dagat, nakita niya ang dambuhalang anino ni Rabuk. "Hindi ako papayag!" sigaw niya. Lumapit si Amara sa kanya. "Hindi ka pa handa, Elias. Malakas si Rabuk. Pero hindi rin ako papayag na mamatay ang mga taong ito. Hindi nila kasalanan ang kasakiman ng iilan." Itinaas ni Amara ang kanyang kamay at muling lumiwanag ang perlas sa dibdib ni Elias. Sa isang iglap, bumalot sa katawan niya ang manipis na tubig na parang baluti. Ang kanyang mga kamay ay naging tila kutsilyo ng alon at ang kanyang paningin ay kumislap ng asul na liwanag. Sumugod si Elias sa tubig at sinalubong siya ni Rabuk. Bawat hampas ni Rabuk ng kanyang baston ay naglalabas ng alon na kayang gumiba ng bato. Ngunit pinipigil ito ni Elias gamit ang kanyang bagong kakayahan. Nagsagupaan sila sa gitna ng tubig. Naglaban ng 2 puwersa, ang puot ng karagatan laban sa pag-asa ng tao. "Mali ka, Rabuk!" sigaw ni Elias habang tinatabig ang isang alon. May mga tao pa ring marunong magmahal sa kalikasan. May mga tao pa ring handang magsakripisyo. Hanggang kailan, Elias? Hanggang kailan bago muling masira ang lahat? Ang tao ay likas na sumisira. Pero kaya rin niyang magmahal, katulad ng pagmamahal ko sa mga taong ito. At kay Amara. Nag-alab ang tubig sa paligid ni Elias. Sa isang malakas na sigaw, pinagsama niya ang kapangyarihan ng alon at ilaw mula sa perlas at tinamaan si Rabuk sa dibdib. Napaurong si Rabuk, sugatan at bahagyang nanghihina. Ang mga tagapawi ay nagsitigil sa kanilang pag-atake. Mula sa kanyang sugatang katawan, tumulo ang makapal na dugo na tila usok ng lason. Tumitig siya kay Elias, galit ngunit may pagkamangha. Hindi pa ito tapos, bulong niya, bago siya naglaho sa ilalim ng tubig kasama ng kanyang mga nilalang.
Tumigil ang pag-ulan. Umatras ang tubig. Isa-isang nagsilabasan ng mga tao mula sa kanilang mga pinagtataguan. Sa harap nila, nakatayo si Elias, pagod ngunit matatag. Lumapit ang mga tao. Sa unang pagkakataon, hindi na nila siya tiningnan bilang isang hamak na mangingisda. Tiningnan nila siya bilang tagapagtanggol, bilang leader, bilang bayani. Yumakap sa kanya si Lola Sinta, si Mang Nando, at maging ang batang si Isko na laging pinapalayas noon sa pier. "Salamat, Elias," iyak ng ilan. Ngunit alam ni Elias na hindi pa tapos ang lahat. Sa pusod ng dagat, sa kailaliman, sa isang kuweba sa ilalim ng karagatan, naghilom ang sugat ni Rabuk. At sa paligid niya, may mas madilim pang nilalang na gumising, isang matandang Diyos ng tubig na matagal nang natutulog. "Kung hindi mo kaya, Rabuk," wika ng aninong nilalang, "ako ang magtatapos sa kanya." Sa pinakailalim ng karagatan, mas malalim pa sa lugar na hindi na naaabot ng liwanag ng araw, nakatira ang isang matandang nilalang. Si Ladkaar, ang Diyos ng alon at dilim. Siya ay isang sirenong hindi mukhang tao. Katawan ng dambuhalang pusit, ulo ng ahas dagat, at tinig na kayang basagin ang pandinig ng sinuman. Sa kanyang paggising, yumanig ang ilalim ng dagat. Lumambot ang mga bato. Nabiyaka ang mga patay na koral. Si Rabuk, na nakaluhod sa harap niya, ay hindi makatingin ng diretsyo. "Matagal ko nang nararamdaman ang kapangyarihang bumabalot sa batang iyon," wika ni Ladkaar. "Anak ng lupa, pusong dagat, panahon ng tapusin ang pagkakahati ng dalawang mundo." Samantala, sa baryo, tila unti-unting bumabalik ang normal. Bumalik ang mga tao sa kanilang hanap buhay, may paggalang na ngayon sa kalikasan. Pinagtibay ang panuntunan laban sa ilegal na pangingisda. Lalo nang tumaas ang respeto nila kay Elias, na ngayoy tinatawag nilang tagapagligtas ng dalampasigan. Ngunit si Elias, habang pinagmamasdan ng dagat, ay ramdam ang nalalapit na panganib. Nandoon pa rin si Amara, palaging nasa tabi niya tuwing gabi. "Hindi pa tapos ang lahat," ani Elias. "Hindi," sagot ni Amara. "Nararamdaman ko na. Darating na siya." Isang gabi, tila umalulong ang buong dagat. Dumilim ang langit kahit walang ulap. Uminit ang hangin at nagsimulang pumula ang tubig, parang dugo ng dagat. Mula sa pusod ng karagatan, sumulpot si Ladkaar, mas malaki kaysa sa pinakamalaking bangkang naitayo ng tao. Sa isang iglap, bumulusok ang alon at binasag ang mga poste ng kuryente. Lumubog ang kalahating parte ng pier. Ang mga bangka ay tila laruan lamang sa kanyang dami at laki. "Elias," sigaw ni Amara, "handa ka na. Gamitin mo ang lahat ng natutunan mo. Ako ang magiging gabay mo." Lumitaw ang perlas sa dibdib ni Elias. Umikot sa kanya ang mga alon at liwanag. Ang kanyang katawan ay nagbago, hindi na basta tao. Isa na siyang kalahating sireno, may katawang kayang lumangoy ng kasing bilis ng hangin at lakas na galing sa puso ng dagat. Nagtagpo sa gitna ng dagat sina Elias at Ladkaar. Sa bawat hampas ng tentakulo ng Diyos ng dagat, umaalon ang buong baryo. Ngunit tinataboy ito ni Elias gamit ang kapangyarihan ng dalisay na tubig, tubig na hindi nahawahan ng kasakiman ng tao. "Wala kang karapatang patawarin ang sangkatauhan, batang hamak," sigaw ni Ladkaar. "Hindi ko sila pinapatawad," sigaw ni Elias. "Pero naniniwala ako sa pagbabagong posible at pipiliin kong ipaglaban ang pag-asa kahit ikaw pa ang humarang." Sa huling sandali ng kanilang laban, sumanib si Amara kay Elias. Ang kapangyarihan ng sirena at ng tao ay naging isa. Sa kanilang pagsasanib, umapaw ang liwanag mula sa dagat, isang liwanag na tumago sa langit at sa kailaliman. Sumigaw si Ladkaar sa sakit, tinamaan sa kanyang pusod ng kapangyarihang gawa sa pag-ibig at paninindigan. Sa huling hiyaw ng Diyos ng dagat,
Naglaho siya sa alon kasabay ng pagbabalik ng katahimikan. Ilang araw matapos ang huling alon, tuluyang kumalma ang dagat. Ang mga koral ay unti-unting bumalik sa sigla. Ang mga isda ay nagsibalik sa pampang. Ang baryo ay muling naging masagana, ngunit ngayon may respeto na sa dagat. Si Elias ay nanatili sa bayang iyon, ngunit lingid sa kaalaman ng iba, siya ay binabantayan pa rin ni Amara na ngayon ay bahagi na ng dagat mismo. Sa tuwing lulubog ang araw, lumilitaw si Amara sa ibabaw ng tubig upang aliwin si Elias. Mula sa pagiging isang dukhang mangingisda na minamaliit ng mayayaman, si Elias ay naging tagapamagitan ng dalawang mundo. Dahil sa kanyang puso, lakas ng loob at pag-ibig, naligtas ang kanyang bayan at napatunayang kahit ang pinakakaraniwang tao ay maaaring maging bayani. Sa bawat hampas ng alon sa pampang, isang paalala ang iniwan ng dagat. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso, hindi sa kapangyarihan, kundi sa kagustuhang protektahan ng mga minamahal. Wakas